natin. Napakapalat natin at naririto tayo lahat. Sige po, tanong po natin ang pasensya ng Panginoon. Tamahan po ako sa ating prayer. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito. Lord, nagpapadalamat kami kapag hindi ka nagsasawa na kami ay kisingin. Salamat po, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon. Salamat po, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at mga nagawa namin sa mga daang araw. Panginoon, patawad po. Salamat po. At ang iyong pag-ibig sa amin ay laging sariwa sa araw-araw. Tuwing umaga, Lord, yung pag-ibig sa amin ay napakabuti talaga, Panginoon. Salamat po, Lord. Samahan mo kami, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Wala po kami gagawin sa araw na ito, kundi ikaw ay kawitan, papurihan, at pasalamatan. Lord, linisin mo ang aming puso sa umaga ito upang ang iyong mga salita ay tumimo sa aming puso, Panginoon. At salamat po, Lord, at sa bababa ng iyong mabuting balita, Panginoon. Lord, itagog siya sa iyong likuran. Pagpalain mo siya maging ang kanyang buong sambahayan. Maraming salamat at sa mga aawin, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng maayos na boses, Panginoon. At nagpapanalamat kami, Panginoon, na tunay nga po, Lord, na sa'yo lamang kami, Lord. At ano man ang gawa ng mga kaaway sa umaga nito, ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, Saturday Spirit. Hallelujah. Maraming salamat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Lugto ng Diyos. Ito Jesus. Amen. Yan, ang salita pong pagsasaluhan natin sa umagang ito ay magmumula sa Mark chapter 11 verse 22 to 24. Sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dito, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says this to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Amen. 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 Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? At siya, hallelujah! Salamat.
langit kayamanan ako'y ikaw ay sambahin. Mula sa magsintan iyong bibig, palapit na awinin. Mayroon ka man sa libot mo ay hindi pagkakalit lahat sa'yo'y ibibigay. Ganun pa man sa aking balik, isang bagay kilala ang bawat sakit upang ibigin ka na walang humpay. Kaya ng dagat ka hindi napapagal sa pagkalong, bumigay sa'yo nagmamahal sa tamang panahon. Nakalangit sa yaman mo, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsitay iyong ibig, halapit na awinin. Tayo ng dagat na hindi napapagod sa pag-alon,
Sana ulitin mananatili sa'yo, piling masukuhan ka. Sana ulitin mananatili sa'yo, piling sasabahin ka. Sana ulitin mananatili sa'yo, piling masukuhan ka. Sana papuri ko langit sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapailanman. Ang papuri ko langit sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpapailanman. Mananatili sa'yo, piling sasabahin ka. Sana ulitin mananatili sa'yo, piling nasungkuhan ka. Sana ulitin mananatili sa'yo, piling sasabahin 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 ka. Sana ulitin mananatili sa'yo, piling masumpungan ka. Sana ulitin. Yes, Lord God, hallelujah. Hallelujah. Glorifying name of Jesus. Hallelujah. Father God, salamat Lord sa bagong umaga, bagong buhay, bagong araw na binigay mo Lord God sa bawat isa ng amin. Kaya ikaw ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ang malaki.
Ikaw ang Diyos ng Abraham, ikaw ang Diyos ng Isaac, ikaw ang Diyos ng Jacob. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpapatuloy. Father God, sa aming opening Lord God, salamat Lord sa nagbigay or hindi nagbigay Lord God, pagpalain mo sila Lord God, siksik Lord God, biyaya Lord God. Pagpalain mo Lord God, ang mga negosyo, mga trabaho Lord God, ikaw ang Jehovah Jireh, my provider. Walang imposible sa iyo Lord God, ikaw ang Diyos na buhay, sa Espiritu kami buhay. Father God, ibalik namin Lord God, ang pagpasalamat at pupuri sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Hindi po tayo maupo. Good morning po sa ating lahat. Pati po naman ang katabi mo ng isa. Mapagpalang umaga sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, mapagpalang umaga sa'yo. Sino pong first time? Ay, sino yung first time? Anong tingin niya? Ano ka? Oo. Yan, okay lang. Armenia. Walang tubig yan. Althea. Huwag ka bilhin, makalang kami nito. Pwede ba shake hands? Gitna yan. Althea, tayo ka naman. Yan, welcome to West Bikutan. Sino naman yung second time? Ako po. Welcome, si Kiao, hindi po first time nakita pero welcome Kiao. Welcome Kiao and Althea to West Bikutan. Nice to see you here. So good morning po everyone. Ngayon po, itutuloy lang natin yung ating message series. Sa third installment, actually the finale or yung conclusion ng ating message series. So sinabi natin that Jesus came to serve and not to be served. Siya ay pumunta para maglingkod at hindi para paglingkuran. So pinag-usapan natin yan ng first Sunday. Kung ano yung galawan ng taga-support, yung mga taga-anyo. So anong ginagawa nila? Sumilinder yung gitara ko. Kanina talaga ako tumunog. Ano yan? Ano yan? Wala, sobrang layo. So next week, Ano yun? pinag-usapan naman natin that Yung kailangan dito ko pala. is not about being a Yung isa sa namin ng lupa. but being a servant. Actually, we pastor is
anak Ang laki ng upuan mo, Kuya Luis. Judas, Kakayanin ganyan. anak, Ayan. So, to become servant leaders. Servant leaders at hindi ito position. Lamig dito. Lamig dito. So today, we will talk about yung making vision. So sabi natin, walk like Jesus. So si Jesus yung modelo, yung example. Dapat doon And yung electric titignan fan no? Para natin how si Buffy Jesus niya ano. successfully Saucepan operated daw. kung habang nasa mundo. Oh, may... Gusto natin lumakad kagaya niya. Gusto natin maging kagaya niya. Pero, alam po ba natin na meron po mga qualities ang Diyos na pang Diyos lang. Ibig sabihin, hindi niya yun, kahit gayahin mo, hindi mo yun magagaya. Example, siya lang yung omnipresent. Siya lang yung omnipotent. So, hindi mo yun magagaya. Pero may mga halimbawa or may mga quality attributes siya na pwede mo gawin. At itong specific na pag-uusapan natin ngayon, ay pwede mo kopya. Magkano man si Benedict ngayon? Remember that Jesus is God. Okay? Fully God. So, dalawang libo rin. Pinapag-aralan po natin yan sa SOP, pinag-aralan din natin yan sa QPS, sa West Bible School. Dami. Pero, kahit na Diyos siya, Pero pag may sauce pa rin, maganda na Ano yun. lang? siya, Ilipat mo iba sa niya yung ilipat mo privileges niya. Yun doon may Oo, ilipat. Bilang pwede. Diyos, Sali lang bilang natin. katawang Para tao mag-igop siya. lang siya. Okay? He operated Pag may his life delikado ka ito kung may hika ka dito. Sabihin mo nga sa Oo. faith. Lalo dyan sa pwesto. Hey! 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 Faith. Complete dependence sa Diyos and complete dependence sa Yung Holy Spirit. fresh ka pupunta dito, tapos pag... Paglamas mo, At hindi ito na. ang pinaka-importanting factor bilang tagasunod. Lahat tayo, nagsimula tayong sumunod, nagsimula tayo sa tiwala, matatapos tayo sa tiwala. Ano po yun? Nagsimula ang relasyon ko sa tiwala, aakyat tayo ng langit dahil sa ating tiwala. So, mag-a-agree po ba kayo sa akin na ang buhay Kristiyano ay hindi mahirap? Yes. Actually, ang buhay Kristiyano po ay imposible. Mahirap. Andyan po kayo? Yes. Andyan po kayo? Imposible. Napakahirap. Mabuto siya ng Ang ganito, buhay kaso Kristiyano ay hindi ko alam anong napakahirap. sense. Bakit ko sinabi napakahirap? Hindi mo kasi siya kaya gawin sa sarili mo. Yun ang Hindi mo siya Otuman to. Hindi yung isa sa mga gawin ko, yung ito. Ano? Okay. Meron ka na, di ba? Marami na rin po. School. Marami na sa school. Yung sinasabi nila. No first. Pero kung dahil diwagay sa akin natin, Nagtiwala. hindi yan tama. Okay? Una natin pinagkatiwala Hindi pa sa ako Diyos nabili ng ang samba. ating eternity when we accepted Jesus as our Savior and Lord. Pero hindi po ito Samba. nagtatapos. Sa bawat araw, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, hinahamon ka ng Diyos magtiwala. Kaya ka nandito kasi may pinagtitiwala ang gagawin ng Diyos sa iyo. Kaya mas pinili mo hamon at pagsimba ng face-to-face kaysa manatili sa bahay mo. Yes. Amen? Pinagkakatiwala mo ang pamilya mo. Sino yung mga kapamilya hindi niya pa makasama dito? Wala rin ang picture mo. Pinagkakatiwala mo ang mga Nasa, anak mo. wala kami sila ano. Wala sila ate. Diba? Sa araw-araw, paano mo sila palalaki? Paano sila lalaki na Negative tayo. na ini-embrace nila yung faith na kagaya ng pag-embrace mo? Pinagkakatiwala mo yung trabaho. Ako na lang kuya maghahawak ng camera. Diba? Nakakasama Ako na lang. Pwede din. araw-araw No? yung trabaho natin. Kaso si COVID eh, para sa kahit si Kuya. Bilang asawa, Pwede sinong bilang available. kapatid, bilang anak. Pinagkakatiwala mo yung Na ano ko, araw-araw nagigilty ako. kakainin. Pinagkakatiwala Kasi di ko mo na- sa Diyos yung bills na babayaran nabi mo, mo. so, Yung mga duty. audio. Diba? Tapos, Sulit ng bahay, ng tapos natin ang ng di ba? Hindi, ano lang ako, hindi naman ako nahinaya kasi ano, kasi kailangan natin maging honest na hindi natin nakagampanan yung rules natin. Pero ang nahinaya ko doon sa binayad nila sa akin. Ay, ginastos. Sa lahat ng sitwasyon, Kasi nung ano, kasi grabe yung review ko nun, kaso nagsabay yung exam saka yung hindi ko pa kayo. exam din ng ano, ng sound. Minsan, diba, nagdudugmog din Sabado. tayo. Minsan, Tapos nagkano pa yung inisip ko, minsan, dudubli. nilalamon tayo ng tao Dudubli ba? Tapos may ano ka pa. May exam Mas pa. kapag nangyayari May exam pa ako sa yung school, mga may bagay exam na pa. yan, dumadating sa point na pakiramdam mo, palunan ka. Well, Ano ngayon, yung ano mo? Sa umaga, labas. Exam pa.
Biyahe. nakaranas ka ng pagkatalo, Sagat? Wala, di ako nakaano. kanina, Ang hirap ng exam sa ano kaya yan, magpapatransfer ka ng professional. isang linggo, Ang hirap na ano. hinahamon Kailan ba tayo ng professional Diyos license ngayong na? umaga. Kailan ba Na professional? sinasabi na sa atin, Naghanap na ako kay Rene kayo, mga side-side na. Nag-grab? Hindi mo nila ba yung mga part-time mo? Nasa, Hanggang hindi ano, ka patalunan sa iyong Sakyan. isipan, hindi Kahit ano lang, ka talo. Tawa ka sa trabaho. Just imagine, Kung maging sa assistant mo, isip payo pa ka. lang talo ka na, wala mo ang ginagawa. Bala ko sa ano. okay? Hanggang hindi ka patalunan sa iyong isipan, hindi ka patalo. Just imagine kung sa isip pa lang talo ka na, paano ka mananalo? Totoong laban. Kapatid, you are a product of what you do. Kung anong pinaniniwalaan mo sa iyong isipan, magiging gano'n. Kung anong pinaniniwalaan mo sa iyong isipan, magiging gano'n. Today, inahamon tayo ng Panginoon to operate in faith. Ngayong umaga, nagbibig ka ako na hindi kayo problema ng mga hindi kayo mga kahinaan natin. Oo, may mga bagsak tayo. Pero hindi ito nagtatapos. Ngayong umaga, ang imamagnify natin kung gaano kalaki ang Diyos natin. Kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya ka-all-knowing, in-control, everything. Okay, samahan niyo ako. Okay, manalangin tayo. Lord, we want your presence, we want your power, make us a clean vessel, ihanda mo yung puso namin, prepare us, Panginoon, to encounter you. Lord, pumunta kami dito kasi ikaw yung pinunta namin dito. I pray, Father, that huwag mong hahayaan na matatapos to na hindi ka namin inukwento. Ayusin mo yung attitude namin, ayusin mo yung puso namin, patawarin mo kami, Lord God. If meron kami mga ini-entertain, pinatulan ng negativity in our hearts, in our minds, Panginoon, Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, work in every corner of this place, Lord God. Touch your children, Panginoon. Talk to your children, Panginoon. Lord, touch their hearts. Transform us, Father God. In the mighty name of Jesus, Amen. So ang tanong, paano ba ino-operate ang faith? Paano ba yung pagganahin, Rochi, ng faith? Paano ba umandag in faith? Importante ang faith kasi yung mga tiwala mo, doon lalabas sa mga answered prayers mo. Amen. Yung tiwala mo, doon yung matagal mo nang inaasahan sa Diyos, nakikita mo, mangyayari siya sa totoo. Kapatid, ano yung mga inaasahan mo sa Diyos? Simulan mo ng pag-isipan, hinahamon ko sa'yo. Hinahamon kita ngayon. Lahat ng inaasahan mo sa Diyos, buhayin mo ulit dyan sa isip mo. Tayo nga ulit tayo, basahin ulit natin to. Mark 11:22-24. 1, 2, 3, fire. Have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, But believe that what they say have happened, it will not hurt them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and you will be yours. Ipagpalain po tayo ng salita ng Panginoon, kayo na pong makupo. So for context po, na binasa po natin, ayan po yung verse, bago po yung si Jesus, sinumpa niya yung victory. So meron pong story doon sa Mark 11 na unang verses, nagugutom po si Jesus, tapos pumunta po siya sa isang victory para kumuha ng buha. Noong panahon yun, hindi naman talaga panahon ng pamunga ng victory. Pero po, itong punong ito, kahit po out of season, meron po siyang bunga, kahit pa paano. So, nag-expect po si Jesus na may makukuha siyang bunga. Tapos, nung wala siyang makitang bunga, sinumpa po niya yung puno. Sabi niya doon, may no one ever eat fruit from you again. Next verse po. Next slide. Sabi dyan, and may no one ever eat fruit from you again. Tapos, narinig po yung mga disciples nung sinabi po yun ni Jesus,
dun sa puno. So the next day po, meron pa pong ibang nangyari. The next day po, nung naglalakad po sila, nakita po ng mga disciples, specifically si Peter, yung puno na sinumpa ni Jesus. At ang sabi po niya, next slide, sabi, Rabbi, look. Sabi niya, Rabbi, look. The fig tree you cursed has withered. Tumamangha po sila kasi yung exact na sinabi ni Jesus, yung puno nangyari. Amen. Nandiyan po kayo. Yung exact na sinabi ni Jesus, yung puno nangyari sa puno. So, ang ginawa po ni Jesus, ginamit na tong opportunity na to. So, sinadya po niyang ipakita ang sinumpani. Sinadya niya rin ipakita na ma-witness ng mga disciple niya na nangyari yung sinabi niya. So, ngayon, hinamon niya using this verse yung mga disciple niya. Ginamit na tong opportunity para turuan sila in faith. Paano ba mag-operate in faith? So, ang sabi po, ang unang statement po ni Jesus dun sa verse, sabi, have faith in God. Okay? Have faith in God. Pag po yun yung una. Kasi ito po yung pundasyon. Okay? Ito po yung pundasyon. Bago ka mag-operate in faith, kailangan mo munang magkaroon ng faith. I-anchor mo muna kay Jesus yung faith. At ang sabi niya, magkaroon ka ng tiwala mismo sa Diyos. Pag may tiwala ka sa Diyos, then you can operate in faith. Okay? So, mag-operate in faith. So, kapatid, alam mo ba, sa sinasabi ng verse, marami kang malupit na pwedeng magawa dahil sa tiwala. Andiyan po kayo, malupit na pwedeng magawa ng dahil sa tiwala. Not only big things, not only greater things, but even supernatural things. Supernatural. Kaya tiyakin mo, una, kailangan may tiwala ka muna. Tiyak mo sa sarili mo, may tiwala ba ako? Kasi ang lupit na nagagawa ng tiwala meron ka. Ang lupit ng magagawang tiwala na meron ka. So, higit sa lahat, yung tiwala mo, make sure na sa Diyos naka-anchor yan. Kasi yung iba nagtitiwala naman, pero kung kanina naka-anchor, diba? Minsan naka-anchor sa jowa. Diba? Nung hindi na nagsimba si jowa, hindi na rin siya nagsimba. Nung mainit si jowa ngayon, mainit Hindi din magsimba si siya Jowa, bahala. okay. Hindi siya nakaangla sa mga ibang nakikita mo. Kapatid, Yung simba, bahala ka dyan. kung nakaangla yan sa nakikita mo, sure ako, in one way or another, mawawala din yan. Kapatid, make sure, hindi kung saan-saan nakaangla ang tiwala. So that's the foundation. Kailangan sa Diyos. So, ang title po ng message natin this morning is Fake It Till You Make It. Meron pong word na fake it till you make it. Pekein mo hanggang kaya mo. Eh bakit mo naman pepekein? Pwede naman pagtiwalaan mo hanggang mangyari to. Fake it till you make it. So how to operate in faith? Paano ba i-anda? Paano ba i-activate ang faith? Number 1. Sabi doon, verse 23. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, throw yourself into the sea and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them. Number 1, make a powerful declaration. I-declare mo yung mga gusto mo mangyari. Okay? Sabihin ang bibig mo ang gusto mong mangyari. Bakit? Kasi ang tiwala ay nakikita sa salita. Wala pa akong nakita na nagtiwala na iba yung sinasabi niya sa tiwala niya. So kapatid, nakikilala ang taong nagtitiwala sa kanyang pananalita. Lumalabas ito sa kanyang bibig. Okay? So number 1, make a powerful declaration. Your words, your choice. Next slide. Piliin mo. Ano na lumalabas sa bibig mo? Piliin mo sa katabi. Piliin mo. Lumalabas sa bibig mo. Bakit? Kasi yun po yung sabi ng verse. If anyone
na mga salita mo. Your faith will authenticate by your declaration. Or your declaration will be authenticated by your words, by your faith. Kapatid, piliin mo ang lumalabas sa bibig mo. Tanong ko, ano ang lumalabas sa bibig mo? Ano? Ano ang lumalabas sa pananalita mo? Hindi kasi pwedeng magkakontra yung tiwala mo sa pananalita mo. Amen. Pangalawa, your mouth is an antidote to your thinking. So una, your choice, your words. Pangalawa, your mouth is an antidote to your mountain. Ito mga kapatid, this is not literal mountain. So, ginamit po ito ni Jesus na figure of speech. Yung mountain. Ang mountain po could represent obstacles, yes, problems, trials, or great difficulty. Okay? Battle. Okay, pag sinabi ko pong battle, hindi ka dyan pamilyan, nahihirapan ka dyan, meron po siyang challenge sa'yo na gawin, hindi po siyang nakuhan sa iyong ginagawa. So, yan po yung mountain. Pero ang sabi na yung mouth mo daw, yung words mo daw, is gamot dyan sa mga problema mo. Yan po yung sinabi. If anyone says to this mountain, kapatid, anong problema mo ngayon? Madami? Nauutusan daw siya. Nauutusan daw siya. Powerful ang mouth. Sickness pa yan? Nauutusan daw siya. Kawalang gana. Kawalang passion. Kawalang gana kay Lord. Nauutusan daw siya. Relationship ba yan? Okay, bandages ba yan? Nauutusan daw siya. Mataas sa pagtatagumpayan daw niyan ng mga declaration mo. For the mountains to be removed, we need a powerful declaration. Kasi nga, nauutusan siya. So, ano ang mountains na meron ka? Meron pong research. Okay? And ito po, ginawa ko itong study. Sabi, pag ang isang bagay daw, naririnig araw-araw, tapos, araw-araw yung nakikinig, at in-accept ito ng tao, ito ang nagiging totoo sa kanya. Huwag niyo po? So, minsan, di ba, naririnig mo, minsan hindi naman talaga totoo. Pero pag araw-araw na sinasabi sa'yo, minsan nagiging totoo na. Narinig niyo ba daw yung bata, yung sabi niya, ito paglaki nito sa kulungan ito pupulutin. Alam mo pag na-inaccept ng bata, yun magiging totoo sa kanya. Or minsan yung mga bata, di ba, kunwari yung bata, tapos maliit lang siya, tapos nagdamot siya, tapos minsan, ano ba, di ka itong batang to? Tapos nagdamot tayo, nagdamot. Actually, pag lagi mo sinasabi yun sa bata, yun pumapasok, tumatalin sa isip niya. Kaya magiging sobrang napaka-powerful ng salita. So, ano yung mga salita na na-declare sa'yo? Napitaniwalaan. Jesus, my Savior. Yung mga tingin mo sa sarili mo, may mga tayo na tingin natin dito na mga kasi mahina yung utak mo. Sino nagsabi ng sarili? Ngayon, wala mo kang ulo ko Kasi hindi ako kasing galing nila. Kasi Huwag yung Windows 11. Pag Windows 11 kasi, huwag mong hayaan na tumating imbis na pupunta ka na lang sa yung gamit mo ng USB mo, i-download ka pa doon ka ba? Medyo mahirap na po. Hindi, additional siyang additional siyang patch. RA, i-browse mo para makita lang yung installer mo. Windows 7, Windows 8 hanggang Windows 10, madali. Windows 11, pinamahirap na. Kailangan mo lang application. Kung saan ko yung format pinapapay. Kasi may lumalabas sa kabag ko. Ang mga Skype. Okay. Yung lumalabas lang. Command ko. Ito ko kakap siya. At na nawawala.
Okay lang naman nung ganun eh, kasi para may ano naman eh, may additional system ka lang na nalagay. Oo, hindi man virus yun. Pero pag naglalag, yun naman. Hindi na masakal. Okay lang naglalag yun. Huwag lang maglalag. Okay? Minsan kasi, lalo na pag yung hindi okay, minsan, ang tanong, ba't kaganyan ngayon? Sino ba kasi kausap mo kahapon? Diba minsan, kung ano yung community mo kahapon, nakaka-apekto kung sino ka ngayon. Kaya kung meron ka toxic na environment kahapon, bumabad ka sa salita ng Panginoon. Maghanap ka kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. Kanina nag-devotion ako, nasa First Kings ako. Dun sa First Kings, kasi medyo matanda na si David. Tapos, malinaw sa kanila na si Solomon ng next king. Alam niyo ba na meron nagtutunan sa kanila na siya ang magiging hari? Anak din siya ni David. Tapos, nandun siya sa lahi ni Absalom. Tapos, pinroclaim na yung sarili niya. Pero alam na mga tao, si Solomon eh. Kapatid, anong ibig kong sabihin? Kung alam mo yung sinasabi ng Diyos, yung ang wala mo, yun yung ulit-ulitin mo. Sabi ko, di ba? Study shows, kung ano yung inuulit-ulit mo, yun yung magiging totoo sa'yo. Yun yung magiging totoo sa'yo. Language creates reality. Kapatid, spoke His word until it happened. Speak His word until it happened. Another po. Meron pong study. So sa 565 na bata, ginawa ko ito ng seminar dito Christian. So ginawa nila, yung nursery po, hinati po nila yung 230 plus or 280 plus na bata. Tapos yung 280 plus, yung normal lang. Ano yung normal na day-to-day na ginagawa nila, yun lang yung ginagawa nila. Tapos po, yung kalahati po ng nursery, pinag-green po sila, ano yung gusto mo maging ikaw? Yung in the future, you want to be great, astronaut, ganyan. So, ginawa ko dun sa kalahati, ideklara mo to ng malakas, araw-araw. Isisigaw mo siya. Araw-araw, 3 times a day, isisigaw mo siya. And nung lumaki na po sila, eto pong kalahati, nagkaroon po siya ng significant sa buhay nila. Kung ano yung dinideklara nila araw-araw, yun po yung naging amen. Wow! So, practice po natin. Ano? Yes, yung mga gusto ng Panginoon maging ikaw. Ano yung mga sinabi niya sa'yo several years ago, ngayon lang, kapag simulan mo mag-deklara ngayon. Yes. Pagkapasin mo sa bibig mo, para maging totoo siya sa'yo. Okay? That's number 1. How to practice faith, how to operate faith, powerful declaration. Okay? Number 2, verse 23 pa rin. Sabi, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, in their heart. Number 2, maintain a protected emotions. Maintain a protected emotion. Ano po ito? Okay, hindi ka lang mo basta nagsasalita. Kasi, minsan, yung sinasabi mo, hindi naman yung nalaman ng puso mo. So, ang sinasabi ng Panginoon is, i-protect mo yung emotions mo. I-protect mo yung puso mo. Paano? Paano, Lord? Paano mo protektahan ng emotion? Una, become a manager of your emotions. Manage it. Sabihin mo sa katabi mo, manage. Ano bang ibig sabihin ng manage? Pasunurin. Hindi pa-iba. Hindi pa-iba-iba. Hindi kung ito yung feel ko, ito ko. Galit ako kayo, galit ako. Hindi kita feel. Okay?
Feel ko. Di ba? Magsisort ka lang pag feel mo. Pag hindi mo feel, hindi. Pag hindi mo feel mag-church, wala ka doon. Mag-church ka lang pag feel mo. Kapatid, si Lord ang may-ari ng ating puso. Si Lord ang may-ari ng ating buhay. Bakit tayo ang manager nito? Sabihin mo, ikaw ang manager ng sarili mo. Ako ang manager sa sarili ko. Okay? Sa mundo, importante po ang management. Okay? Kasi sa mundo, what you cannot manage, you have to lose it. Sa mundo po, kapag hindi mo ma-manage, mawawala yan sa'yo. Pero lahat ng na-manage mo has the potential to grow. So, marami siyang story. Para lang, i-verify po natin yung sinasabi ng Bible. Okay? Lahat na po ng tao that can regulate their emotions, sila po yung na-associate sa greater well-being. Okay po sila sa income, sa mundo po ay yung mag-control ng emotion and even social status. So yung iba din naman, on the other hand, yung mga pakita-iba, kunwari papasok ng trabaho, tapos i-excuse mo sa'yo, ayoko na, para dito. Yan. Okay, change na naman. Alam niyo po, ganun po ako, yung first 5 years ko po sa trabaho, 5 din po yung naging employer ko. Ayan. So, sa unang work ko, kasama ko po si Pinggil. Tapos yung sumunod, sabi ko, ayoko na dito sa iba naman. So, pinagkita na ako ng dito ko. Sabi ko, iba talaga gusto mo. Okay? So, kapatid, ayusin mo yung magulo mong puso. Magulo ba po? Yes. Paiba-iba ba? Yes. Kasi kung magulo siya, kasi may magulo rin ang buhay. Ang magulong puso can be associated na magulong buhay. Magulong isip. Okay? Kasi naaapekto ka ng emotion ng puso. Okay? So, your emotion highly affects your emotion. Diba, yan na yung mga bagay na nagawa mo sa hindi mo nararamdaman. So, manage your emotion. Pangalawa, alam niyo ba, is doubt is a dream killer. The moment na magduda ka na, it has the capacity to crush your destiny. It has the capacity to crush your destiny. Sabi dun sa verse, does not doubt in their hearts, but believe that what they say will happen. Okay? It will be done for them. Ang ibig sabihin ko ng doubt is wavering between two minds. Ibig sabihin, nagdadalawang isip. Doble. Or nagdadalawang puso. Kinreate tayo ng Panginoon na ilan ang puso? So, sabihin, Alak na. unang ipangarap na maging dalawa yan. Alam mo, Lord, yung ginagawa niya, kaya isang puso lang yung binigay sa atin. So, bakit to sinabi ng Panginoon? Sabi niya, and does not doubt in their hearts, but believes. Okay? Ano po ba na-create ng doubt? Okay. Di ba minsan, pag meron sinabi si Lord nung una, okay ka, faith. Tapos i-enjoy ka ng nice na kaaway, o ano yung sasabihin niya. Tapos pag in-entertain mo yun. Okay? Pag nagsimulang pumasok yung doubt sa puso mo, pansinin mo doon ka nagkakaroon ng tendency to withdraw. Parang mali naman yung narinig ko kay Lord. Parang hindi naman ata ako para dito. Pero nung una, di ba, sigurado ka. Tapos gano'n na nga yung iniisip mo, tapos mas lalong humirap. Kaya naiisip mo, mag-will na lang kaya ako. Huwag na lang kaya ako doon. Kapatid, panihirapan tayong mapuntahan yung mga pinagpupuntahan ng Lord sa atin. Kung kami yung puso. Kung mahihirapan makahuli ng blessing
ang taong pati ang puso. Mm. Yung pakaiba. Yung pakaiba. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, settle your doubts. Difficulty. Problems. Baka sinasabi mo, shit, tagal na nito. Ang tagal na. At sakit na ako. Ano Pagod na ako. Hirap na ako. Then right now, Jesus is telling you, if anyone says to this mountain, go and throw yourself into the sea, it will happen, kapatid. And right now, once again, just talk to your mountain. Palayasin mo siya. Baka nandito ka. Pero nakita mo yung sarili mo, Lord. Nakaktiwala sa'yo. Happy ako. Maging mabuti na umamin. At sumuko. When ngayong umaga, inaalayahan ka ng Panginoon. Lord, gusto mong i-anchor sa'yo ng tiwala mo. Gusto mo nang sumuko ng buhay sa'yo. Hindi ko kaya, Lord. I-operate yung buhay ko ng isa. May kung nandito ka, at kinakausap ka ng Panginoon kanina pa, at tinatanggap mo siya, gusto mo siyang gawin tagapagligtas ng buhay mo, palitas mo yung kamay mo. Ipapanalangin kita. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Ang challenge ko sa'yo, ipanalangin mo ito, may buong pagtitiwala. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kailangan kita. Inaamin ko na makasalanan ako at hindi kailangan dapat makasama ka sa pananghanggan. Pero naniniwala ako na namatay si Jesus at nagsakripisyo para bayaran ang kasalanan na dapat ako ang nagbabayad. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Samahan mo po ako lumakad sa buhay ng pagtitiwala at pagsunod sa pangalan ni Jesus. Sige, pwede mo na pong ibaba. Gusto ko na makausapin ngayon yung mga tao na baka pumunta ka dito. Pero meron kang mountain na kinakaharap sa buhay mo. Meron kang great difficulty na kinakaharap. And right now, the Lord is challenging you. Talk to your mountain. Sabihin mo, pronate yung salita ng Panginoon mismo dyan sa mountain mo. Surrender your mountain to Jesus. Sabi ng Panginoon, His yoke is easy and His burden is light. Lord, we want to treat, Lord. I surrender, Lord. Sige, kausapin mo siya. Buksan mo yung
identify who God is. Meron kang pangangailangan sa pera? The Bible says that the Lord is our provider. Meron kang sakit? Sabi ng Biblia, the Lord is our healer. Meron kang problema? Sobrang hirap. Sabi ng Biblia, nothing is too hard for me. Pero hindi sa relasyon mo. Hindi yung relasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Sabi ng Panginoon, mag-surrender everything to me. I am the God of order. Nothing is impossible to men. It's impossible, but to God, nothing is impossible. Lord, patawarin niyo po kami. Mas madalas ina-magnify namin, Lord, na yung problema namin kaysa sa'yo. Help us to declare. Help us na gamitin namin yung bibig namin na ipamamahal sa mundo. Gaano kalaki yung Diyos na sinasamba namin. Yung Diyos namin, mapagmahal siyang Diyos. Hindi siya nag-iiwan. Hindi siya nagpapabaya. Mabuti siya noon, ngayon, at pagpawalang hanggan. Tapat siya noon, ngayon, at pagpawalang hanggan. Yung Diyos namin gracious. Yung Diyos namin merciful. And our God, yung Diyos namin is able, dependable, our protector, King of kings, Lord of lords, the lover of our soul, the good God, good Father, our friend. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Kasi alam ko, Panginoon, na may mga pinanahaya ka ngayon. Alam ko, Lord God, sa mga susunod na araw, Lord, makakamit kami sa laban ng buhay. But I'm praying and declaring that this people of God, Lord, will activate their faith. We will declare your words. We will settle our doubts. And we will manifest a positive expectation from you. Because all your words are meant to be fulfilled
para po sa aming small. Sige po. Ito yung pag-uusapan natin. So, ano yung mga pangako ng Diyos sa'yo na hindi pa nangyayari? Ano yung mga tingin mong mountain sa umakaglang sa'yo? At ano yung kailangan mong i-practice? On a mission, Sige, let's pray. Lord, maraming pong salamat, Lord God. I-bless niyo po ang mga pag-uusap namin, Lord God. At kayo po ang bahalang manguna at maggabay at mag-guide sa amin sa mga susunod. We thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. So, we can go na po sa ating mga small. Happy Sunday, everyone! Malayo tayo magkakaban ng magyan at magkamustahan! I won't